Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga pag-usapan natin ng mga may init sa issue sa ating bayan. Ako po si Libiste, mukha'y kukulong. Alam nyo, ngayon ang talagang tinatarget ng toto-todo ng gobyerno na ito ay kung hindi si Congressman Libiste. Alam mo, hindi ko maintindihan ha. Akala ko ba anti-corruption tong si BBM na to? Pero kesa na, alam mo yon, kesa na suportahan sana yung naglalabas ng katiwalian sa Kamara, pinalalabas pa na wala siyang kwenta o di kaya naman ay walang kwenta yung Cabral files, tinatawag pa nilang Libiste files. Alam mo, hindi ko maintindihan kasi wala naman sinasabi si Congressman Libiste na may kasalanan ay si Marcos. Ay bakit tila ngayon pa lang nagiging defensive na itong si BBM? Naku po. Masamang senyalis yan, mga kababayan. Masama ho yan, ha? Hindi ko maintindihan bakit ganun kagad ang kanilang paninira at tila gusto nang ipakulong itong si Libiste. Kasi may inutos ewan ko ha. Kasi tandaan ninyo, yung Department of Energy ay nasa ilalim ni BBM yan. So ibig sabihin, bata niya yung sekretary na naandyan. So, bakit ngayon biglang meron na namang bagong issue? Keso pinagbabayad pa, keso kakasuhan pa. Ay nako, hindi maganda yan, BBM. Akala ko ba anti-corruption ka? Kung sino pa yung naglalabas ng korupsyon sa Kamara, ayun pa yung inuusig mo. Gago! At ginagamit mo pa walang iba kung hindi yung attack dog mo. Gago! Na si Auntie Claire Castro. Gago! Alam mo itong si Auntie Claire halatang halata na napapagalata na talaga na inilagay dyan para maging attack dog. Ay nako, magkano ba? Magkano ba ang sahod mo dyan? Auntie Claire, is that worth it para sirain mo ang iyong imahe, sirain mo ang iyong image at iyong perception, isirain mo ang iyong dangal at higit sa lahat sirain mo ulo mo. Gago! Di ba? Kaya halatang halata kayo Alam mo, itong mga nasa gobyerno natin, halatang halata napaka-defensive ng kanilang ginagawa dito kay Libiste. Naku po. Hindi, alam mo, wala naman tayo sinasabing 100% totoo yung sinasabi ni Libiste. Pero may isang taong nagsasalita tungkol sa mga katiwalian na gaganap sa Kamara. Kesa na sana, ang sagot tama yan, imbestigahan natin yan. Bukas tayo upang imbestigahan ng mga bagay-bagay. Una-una, wala namang akusasyon si Libiste tungkol kay BBM. Bakit? Bakit? Napaka-defensive nyo. Baka naman meron kayong gustong palabasin na hindi lumalabas kay Libiste kasi hindi na naman talaga nangyari. Nako! Gago! Ano ba sinasabi mo, Banat Bay? Kasi ganire. Ito, pakinggan natin to. Matindi itong mga banat nila Pakinggan natin itong bagong akusasyon kay Libiste. Ito ho. Sa ibang balita, pinagbubulta ng 24 billion pesos ng Department of Energy ang Solar Philippines na kumpanyang tinayo ni Congressman Leandro Leviste. Kasunod po yan ang pagkansela sa kontrata nito dahil umano sa mga paglabag. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, higit 11,000 megawatts ang sakop ng contract termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan at pagsagot sa mga show cause order. May mga proyekto raw na dapat noon pang 2025 na kumpleto pero wala umanong nangyari ni groundbreaking. Paliwanag pa ni Secretary Garin, saklaw ng multa ang performance funds, contractual obligations at iba pang bayarin gaya ng training at development funds. Hindi pa sumasagot si Congressman. Grabe ito mga kababayan. Kita mo naman, talagang lulugpuin itong si Libiste. Mantakin mo 24 billion ang pinababayad sa kanya. Wow! Tapos sasabihin nila na hindi ito panggigipit. Ang ina niya. Naku. Gago! Ilang taon na ang pamahalaan ni Marcos? 4 na taon na ho ito, pang-4 na taon na ho ito. Ngayon lang kakasuhan si Libiste at pagmumultahin. Ano yan? Gago! DOE. Tapos uululin nyo yung mga tao, sasabihin ninyo, hindi ito politika. Alam mo, walang naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, walang naniniwala sa inyo, mga hibang kayo. Alam mo, sinisira ninyo yung sana ay marangal na trabaho ninyo, pero sinisira ninyo dahil nagpapagamit kayo sa politika. Leviste, tungkol dito.
Para pag-usapan pa po natin yan, nasa linya po si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang hapon po, Secretary Garin. Good afternoon. Una muna siguro, Secretary, para mas maintindihan namin itong issue. Ano po ba particular sana itong kontrata ng Solar Philippines? Ano ba yung ina-expect natin na mapoproduce, halimbawa in terms of kuryente? Solar Philippines, I just want to start na hindi lang naman Solar Philippines ang kinancel namin, but they're part of our regular cleaning up of the service contracts, yung mga zombie contracts namin, tinatanggal namin. Just so happens that the bulk of Solar Philippines contracts is part of this. No? So, Hindi kami naniniwala. Asan yun? Ba't di nyo ilabas? Bakit hindi nyo ilabas yung mga kesyo pinagmumulta din niyo yung iba? O yung pinatitigil ninyong iba? Hindi yung puro kayo daldal. Walang naniniwala sa inyo eh. Una-una, dati kang congressman eh. Congresswoman. Tapos na-appoint ka dyan. Dahil alam natin, sinuportahan mo si Marcos. Ya, tuta ka ni Marcos. Ngayon, andyan ka na naman, bumabanat ka na naman dyan para talagang ma-dishearten itong si Libiste. Alam mo, Kong Libiste, huwag kang masihinaan ng loob. Ako kasi, nung tinitingnan ko yung balita na ito, tangin na, 24 billion. Talagang lulugpuin ka eh. Talagang yung tipong sasabihin mo, mananahimik na lang ako kaysa sa pagmultahin ng content. Yan eh, halatang halata eh. This is a negotiation. Huwag na tayo maglokohan. Ma'am, wala pong naniniwala sa inyo. Ma'am Garin, walang naniniwala sa inyo na this is not politics. Walang naniniwala sa inyo. 4 na taon na po ang gobyerno ni Marcos dyan. Bakit ngayon nyo lang yan biglang nilabas-labas yan? Kung kailan, inilalabas na ni Libiste ang lahat ng mga may allocation. Bakit? Nandun ba si Sandro? Dahil ba nabanggit na di umano ay meron sa Office of the President na care of First Lady? Gago! Sino nag-utos sa'yo na gawin yan? Si First Lady ba? Gago! Iyan ba ang pang-bargain ninyo kay Libiste para tumahimik siya? Ay, naku. Gago! Alam mo, tanga na lang ang maniniwala sa inyo. Sa totoo lang, tanga na lang ang maniniwala sa gobyernong ito. ang contracts na na-cancel is ng Solar Philippines is capacity nun is 11,427 megawatts. Para lang makumpara, no, halimbawa sa amin sa Iloilo, ang Ileco 1, siguro yung capacity na kailangan lang nun mga 19 megawatts, ano. So sobrang laki talaga to. Ang capacity na kailangan ng bansa mga 20 megawatts. So more than half of the what the country needs ang commitment ng Solar Philippines. So we had to cancel that kasi nga hindi gumagalaw eh. Ni umpisa, yung mga applications, yung mga requirements na every year dapat ibigay. Grabe, no? Ngayon lang hindi gumagalaw. Ano? Hindi, mga kababayan, i-comment nyo nga dyan kung naniniwala kayo dito. Parang ano eh, yung pagpapaliwanag niya, kakala mo talagang totoo eh. Di ba? Nila hindi na comply financial obligations. So, we had to cancel. Otherwise, sayang naman yung mga areas at hindi makaka-invest yung ibang mga gustong mag-invest na legitimate na investor. So, we canceled that and it came with a cost to them because nag-commit sila eh. So, kailangan talaga i-cancel. Hindi lang to dahil medyo may politika na issue ang around Congressman Leviste, but it's just part of DOE's mandate to regulate, and we are doing our regulatory powers in the power industry. Nanggaling na rin naman sa inyo, Secretary, na hindi nga ito dahil medyo involved sa ilang political issues itong si Congressman Leviste, pero yung timing nga po kasi, so ibig sabihin, ba't ngayon po nangyari yung pinagmumulta? Tingnan nyo yung palusot niya, bakit ngayon lang nangyari? Tingnan niyo yung palusot nila. Tingnan nyo nga kung katanggap-tanggap yung palusot niya na bakit ngayon lang nangyari. Po siya, gaano katagal na po ba nagsimula sana itong mga proyekto at ano yung mga yung deliverables dapat, no? So yung timing po na bakit na-tsempo na ngayon siya biglang pinagmulta. How long has this been? Okay, so for example, nanalo po ang Solar Philippines sa auction ng green energy auction ng DOE noong 2022. Ang deliverable niya na dapat matapos na yung project, meron siyang project na dapat natapos ng 2024, meron din siyang project na dapat natapos ng 2025. Pero ano daw, 2022. Tingnan nyo ha. Ano yung Tingnan nyo mga yung palusot. yung deliverables dapat, no? So yung timing po na bakit na-tsempo na ngayon siya biglang pinagmulta. How long has this been? Okay, so for example, nanalo po ang Solar Philippines sa auction ng green energy auction ng DOE noong 2022. 2022, danalo, pumasok. Ang deliverable niya na dapat matapos na yung project, meron siyang project na dapat natapos ng 2024. 2024 ha, take note. 2026 na ngayon. Bakit hindi inilabas ng half ng 2024? O bakit hindi nilabas yung 2025?
project na dapat natapos ng 2025. Noong 2025 tsaka 24 po, nag-cancel kami, nag-terminate kami ng contract. Hindi lang yan dahil na timing lang na maingay ang politika natin. But, alam nga, Nag-cancel na daw sila. Asan ang proof mo nun? At saka kung talaga nag-cancel sila, bakit ngayon lang lumabas? Hindi, di ba ho? Kung talaga nag-cancel sila, di sana lumabas na yan noon pa. hindi Ayun. namang hindi namin i-cancel. Iba nga kina-cancel namin eh. So, tiniterminate namin yung mga contracts hindi nakaka-deliver. Bakit di lumabas yung balita na yon? Bakit ngayon lumalabas siyang ganyan? Pinaiikot-ikot nyo, hindi sagutin ng ano eh. Alam mo, madam, sagutin mo ng diretso. Hindi ka sumasagot ng dire-diretso eh. I don't think na it's good enough reason na dahil may mga issues sa politika or so kung ano man mga ingay around our politics here ngayon sa gobyerno natin na i-excuse namin at hindi namin i-terminate. So it's part of our cleaning up process and we've done natapos mo namin lahat, notification, may demand na i-post, i-renew mo yung bond mo, lahat po may notices yan, pero up to the show cause order, termination nga, meron ka pang 10 days na mag-appeal mag-motion for wala ring response. All those communications walang response. So what do? We let it sit there because dahil it's a sitting congressman ang ultimate beneficiary. No, of course not. Diba? Unfair naman sa iba dyan na nagbayad na ng penalty nila at na-terminate namin. So equal footing lahat. Same treatment for everyone. The company of Timing talaga. Ngayon kayo magpapa-penalty. Congressman Leviste is a holder of several contracts. In fact, ang na-cancel sa kanya this time from 24 to 2025, 28 contracts. And DOE would be remiss in its responsibilities kung hindi namin na-penalize ang non-performance nila. Ang hirap magpaliwanag no pag nagpapalusot. So, 2025 pa lang na-cancel na dahil hindi nga na-deliver. So what to, there's no politics there. It's just really, clearly, Alam mo kung kailan yan 2025 na yan? December. Nagsasalita na si Libiste niyan. December yan eh. Yung sinasabi niyang yan. Nagsasalita na si Libiste dyan. kumuha lang ng contract, may contract lang sila, at yun lang yung trabaho na ginawa. Nothing else. So we have to cancel kasi our country needs more electricity so that we have energy security and lower the rate. Paano po mangyayari kung hindi makabayad nitong 24 billion pesos na fines or penalties? We already communicated last year pa lang, December, that they have to pay this amount of fines. Ano? Now, if they don't pay on the indicated na time na bayaran nila, then this will be we will refer this, or we have referred this already to Department of Justice for all possible legal actions. Mhm. Yung isa pa po binanggit nyo naman, no, na parang yung tono nyo na parang hindi naman siya sinasingle out kasi may ibang mga kumpanya na parang may similar din na ganito na halimbawa pinagbabayad nyo rin or may violations. Ilan po ba yung mga kumpanya na ganyan? At itong isa pang kumpanya ni yung mga kumpanya ni Leviste, may iba pa rin po bang kontrata or baka may iba pang violation? Alam mo, ito yung alam mo napaka-obvious, di ba? Napaka-obvious na galaw ito ng gobyerno natin. At ito'y walang iba kung hindi mismo na nanggagaling kay BBM. Hindi naman po gagalaw yung mga yan nang hindi ho nautusan. Kasi this is a big thing. Para ikaw ay mag-penalize ng isang kumpanya ng 24 billion, imposibleng hindi mo ipapaalam ito o imposibleng walang alam ang presidente. Kung wala siyang alam, tangina mas lalo siyang inutil. Di ba? Pero dyan, napaka-obvious. Napaka-obvious na ito'y galaw ng Malacanang. As a matter of fact, may birada pa nga ho si si Claire Castro. Na kesyo sinabi niya pa na hindi ito Cabral files. So, yung bang mga ganong atake, nakakapagtaka lang talaga. Bakit praning na praning si Marcos o si First Lady dyan sa issue ng Cabral files? Kasi alam mo, noon meron ako naririnig na mga balibalita. Ito, balibalita lang naman na nadidinig ko. Ako, hindi ako naniniwala kasi sa mga ganyan. Honestly, ito, just to be honest with you, pag may nagkwento sa akin, kahit pa yung nagkwento ay hindi galing sa chismoso o chismosang tao lang, ito'y talagang nanggaling sa mga nasa loob ng gobyerno, mga opisyal na ng gobyerno na nagkikwento, hindi kagad ako naniniwala kasi baka mamaya pain lang. Alam mo yung ganong klaseng, ayoko kasi ganon eh. Una-una hindi talaga ako gullible. Ako yung tao na masyado akong, pag sinabihan mo ako ng something, umuoo lang ako sa'yo, but it doesn't mean naniniwala ako sa'yo. Umuoo lang ako, kunwari sinasakyan lang kita,
Pero hindi ako yung tipo ng taong, okay na yun, totoo na yun, tapos ibabalita ako. Di ba? Noon, matagal ko nang naririnig yan na merong napupunta kay First Lady. May mga binibigay sa kanya. Although, syempre, yung mga ilang atat sa content na vloggers, kinikwento kagad yun. Kasi ganito, merong ganito talaga yan si First Lady, ganyan. And kinikwento nila without even verifying it or without even, alam mo, walang may pakita. Kasi ang hirap mong sabihin yun eh. Ayoko magsabi na, may ibinibigay parang may tawag silang term na ginagamit doon. Nakalimutan ko na yung eksaktong term doon. Yung term na parang ibinibigay mo doon every month, kita doon sa mga department na ganito, sa mga department head na nagbibigay at kailangan magbigay kay First Lady. May mga ganun na kwento. Ako, para sa akin, okay. Pakitaan nyo ako. Pakitaan nyo ako ng resibo. Pakitaan nyo ako ng, not literally na resibo Pakitaan nyo ako ng ebidensya bago ako maniwala. Okay? Ako naniniwala na talaga may something diyan kay First Lady. Pero para ibalita ko sa mga matatalino kong banateros dyan, ayoko kagad tumalon doon sa bandwagon na ganung kwento. Until eto ngang lumalabas kay Cabral Files. Di ba? Merong lumabas dito na naibalita dito na meron umaabot yung allocation kay First Lady. Yun ang lumabas sa isang balita nakita ko. Sa isang post sa social media nung nilabas ni Libiste itong Cabral Files. Yun, kaya natin binabanggit ngayon dahil merong pinakitang ebidensya. Now, whether it is true or not true, it is up to us to believe. Tama, mali. Hindi ko sinasabing that is true, that is not true. It is for us na mag-conclude kung tama ba ito o hindi. Pero the way we conclude, depende yan sa mga circumstantial evidence. Ibig sabihin, kunwari, yung isang murder case, di ba, merong ebidensya ng lumabas, yung halimbawa, yung kutsilyo, di ba? Yung kutsilyo na ginamit doon sa crime. Ito yun. Hindi mo kaagad paniniwalaan na ito yun. Makikita mo. Kailangan mo na mga collaborating, alam mo yun, statement or witness. Oo, yan nga yung itsura ng kutsilyo, nakita ko. Pwedeng pinadaan sa forensic. Kailangan merong magsusupport doon sa mismong ebidensya. So ano ibig ko lang sabihin? Yung ebidensya po na doon sa Cabral Files na lumalabas yung pangalan ng Office of the President through the First Lady, ang akin lamang, totoo ba ito o hindi? Anong ebidensya? Ano ang mga circumstances that would say it is possible? Itong ginagawa ninyo kay Libiste na ang umaatake ay ang isang sekretary sa Department of Energy, ang umaatake isang taga-Office of the President na yung press officer ninyong si Yuse Claire Castro. Aba, ito'y nagbibigay ng karagdagang timbang doon sa akusasyon doon sa Cabral Files na merong allocation sa Office of the President through the First Lady. Naintindihan niyo ibig sabihin? Dahil sa mga ginagawa ninyong panggigipit na nagsisimula o nanggagaling sa executive branch na pinamumunuan ng presidente, nagkakaroon tuloy ng timbang yung mga lumalabas na balita. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi man tayo kagad makapaniwala nung una dahil parang ewan ko, parang gano'n, di ba? Parang yung mga chismis na may natatanggap si First Lady, mga ganyan-ganyan, parang ayokong ano yan, sa totoo lang ako, nagiging honest lang ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi po makitid ang isip ko. Hindi po ako yung gullible na mabilis magpapaniwala. Talagang titignan ko yung mga ebidensya bago ko paniwala ng isang bagay. Pero itong mga ginagawa ninyo kay Libiste, baka lalo kayong madidiin dito na bakit masyadong napapraning ang Office of the President? O sabihin na natin, ang Malacanang. Bakit kayo napapraning? Di ba? Talaga bang praning lang kayo? Gago! Tamang hinala kayo? Gago! Ano? Ito panoorin nyo itong banat ni Palace Press Officer. Dudang Malacanang sa paglalahad ni Congressman Leandro Leviste sa Manoy Cabral Files. Baka raw hindi yan Kita nyo, duda na kaagad.
Hindi man lang sana sinabi na, sige, titignan natin ito, pag-aaralan natin ito kung totoo ba to o hindi. Hindi, duda na kaagad. Bakit ganun? Yeah? Bakit? Cabral Files, kundi Leviste Files. Live mula sa Malacanang, nangungun sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, bakit biglang nagduda ang palasyo kay Leviste? Jiggy, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahirap daw sagutin yung mga dokumentong walang basihan. Tinanong kasi ng isang miyembro ng media si Castro sa pagdadawit umano ni Leviste sa ilang miyembro ng gabinete. Pero Jiggy, hindi natin makumpirma sa nagdaang pahayag o post ni Leviste na may inakusahan nga siya na miyembro ng gabinete. Pero gayon man, merong naging sagot dyan si Jose Castro. Narito ang kanyang pahayag. Ang Cabral Files po ba ay nakaninong sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So yun po ay maituturing nating Leviste Files. So, nakita ba natin? Logic. Ang sakit sa banks ng logic na yun. Nakanino yung Cabral Files? Nakay Leviste. O, hindi Leviste Files yan. Ayop yan. Ang sakit sa banks. Ang sakit sa banks talaga nito kahit wala akong banks. Anong klaseng logic yun pag nasa iyo na? Ibig sabihin, sa'yo na yun? Agad-agad? Nasa pangalan mo na yun? Di ba? So, kunwari, binigyan ako ng award ng YouTube. Although hindi pa ako binibigyan ngayon nung kanilang plaque. Para binigyan ako. Ito ang gold plate ng YouTube. YouTube gold plate channel. Ganyan. Nasaan na yan? Nasa akin. O hindi na yan YouTube. Banat by ano na yan? Plaque. Nagigets nyo? Hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit ganun? Biglang, kasi nasa kanya na yan. So sa kanya na yan. Pangalan niya na yan. Di ba? Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? So anything that you possess right now is no longer named after doon sa kumpanya na yun. Di ba? So pag bibinigyan ka ng kunwari binigyan ka ng motor, BMW GS 1250. Nasaan na yan? Nasa akin na yan. Hindi na ngayon yung BMW. Banat by GS 1250 na yan ngayon. Kasi nasa iyo na eh. Malabo eh, no? Anong klase may utak ito? Alam mo, Madam Yuse Claire, ko sa'yo talaga, parang awa mo na magkamatulog ng basa ang buhok. Gago! Nakakasira ng ulo yun. Nababawasan ng mineral sa utak mo. Gago! Personally, ma'am, ako hindi. Oh yes. So di po ba mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita? Bakit hindi ninyo tignan? Bakit hindi nyo alamin? Inusgahan nyo na kaagad. Again ulitin ko. We are not saying that the entire Cabral Files na claim ni Leviste ay totoo. Ang akin lang, bakit sarado na kagad yung isip ninyo? Bakit hindi nyo muna imbestigahan? Tingnan nga natin yan. May katotohanan ba yan? Bakit agad-agad? Hindi totoo yan. Matik na kagad eh. Napapagalataan tuloy masyado kayong praning. Hirap tugunan ang mga dokumentong puro insinuations. Mahirap tugunan ang mga dokumentong wala pang anumang basihan at wala pang ebidensya ng anumang anomalya. At sa ibang usapin, Julie, may payag si Congressman Toby Tiangco na hindi niya susuporta ng impeachment ni VP Sara kung di maaresto si Zaldico. May payag ba dyan ang Malacanang? Jiggy, hindi sang-ayon si Palace Press Officer Claire Castro sa naging pahayag nga ni Congressman Tiangco. Ayon kay Castro, magkahiwalay dapat na usapin yung impeachment at yung pag-usapan natin ito pa. Alam mo, isa pang matindi ngayon yung awayan ni Lacson at saka ni Amy Marcos. May banat si Amy Marcos at saka si Lacson nagbabanatan. At nako, merong inamin si Lacson. Hindi daw siya bakla. Gago! Ako may tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo na si Lacson ay hindi bakla? Gago! Hindi. Kung naniniwala kayo, sabihin nyo, naniniwala ako, hindi siya bakla. O hindi totoo yan, bakla siya. I-comment nyo dyan, ha? Again, there is nothing wrong for being gay. Linawin natin yan, ha? There is nothing wrong na maging bakla. Pero, ang tanong, naniniwala ba kayo?
magsabunutan daw kami. Yan ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA. Hindi niya sinabing ganun na magsabunutan kami. Walang sinabi si Amy magsabunutan kayo. Sabi nga niya, baka sa ano mo nga daw, baka sabunutan mo siya. Hindi daw mananalo si Amy. Yun ang sinabi niya, pero hindi kanya hinamon na magsabunutan kayo.